Ayan, pinipilahan ang haba na ng pila ng kanyang taksiw na pata na halagang 80 pesos lang. Ayan po. Masarap po, ang daming kumakain. At saka, food vlogger po ako. Ako na po magpapatunay. Ayan. Ayan, pinipilahan na ang kanilang mga masasarap na mga lutong ulam katulad ng taksiw na patang ito. Ayan po ay pansit chami. Ang dami naman ng isang order na halagang 80 pesos. Hindi kayo lugi. Hindi po. Dami ng isang order ha. Isa lang po. Isang po lang, mother. 45 lang tayo, ha? Sunod. Sa inyo, ma, meron na? Wala, padali sandok na dito. Oh. Daming customer. Pinipilahan ang kainan na ito ni Aling Josie. Kasi Aling Josie eh. Isang, ano sa'yo, kanin lang. Kanin na yun sa atin na sa ulam. Mother Chami sa'yo, 45 lang. Ayun. Sige. Ako din po, paksiw. Sige po. Oh, mabintang paksiw niya. Inang inulam ko ay paksiw. Sige po. Ayan, magkano isang order niyan? 45 pesos. 45 pesos lang pansit chami. Ayan, pupunuin mo ba yung palatito na yan? Sakto lang. Paapawin mo. Sakto lang. Halagang 40 pesos. Ayan. Kita ko naman sila. Isang bilo-bilo? Magra-rice, ma? Ilan dalawa rice? Meron mang tingkla. Ilan ba yung dalawa? Sige, bigyan ko kayo dyan. Ginadaan bilo-bilo. Mabinta yung crispy pata mo ngayon, madam. Pata? Pata po. Kalit na ni mother pata. Mabinta. Bakit binabalik-balikan ang luto mo? Anong mayroon sa luto mo? Masarap. Maliban sa masarap, ano pa mayroon sa luto mo? Lalagyan ang kanin? Ah, ilalagay. Ayan, ang sarap nga naman talaga. Halagang Sauce pa lang, ulam 80 pesos na. sauce pa lang, matatakam ka na. Bakit binabalik-balikan yung ulam mo, Madam Josie? Bukod sa masarap, malinis naman, at ayos naman ang pagsiservisyo po namin. Masarap, mura, malinis. Ayan. Disposable yan eh. Ito yan. Kasi ano, wala pa yung dalawang. So lahat ito, madam, ang halaga is 80 pesos, walang kanin. Yes. Pag may kanin is halagang 100 pesos. 100 pesos. Katulad niyan, 20 yung kanin, 80 yung pata, so total of 100 pesos ang isang order na ganyan. Ay, ang dami naman pala ng order pag puno oh. Yan ang halaga ng 80 pesos. Ang dami ha. Tsaka malambot po talaga yan. Oo. Wala. Coke lang kami. Sarap. Mamaya na to. Ito, masarap. Sa ganito karami ng pata, madam, ikaw yung may-ari, di ba? Sa ganyang karaming pata, nauubos pa yung maghapon or kulang. Ilang oras lang yan? Oras lang. Bago magtanghalian ito. Ubos bago na. mag-12, ubos So, na po. ano yan? Susunod na ulit. 30 kilos ito, mga ilang oras lang ubos agad. Oo. Ayan. So, ang ibig sabihin, hindi nagtatagal dito ang mga pagkain mo. Oy, Oo. Ayan o. mapagkasarap at saka malambot po. Malambot, oo. Magdamag mo ba itong pinakuluan? Opo. Ano ang mga sikreto na sangkap dito na pwede mong sabihin? Hindi pwede sabihin. Opo. Kung ano naman, hindi na kayo ma-high blood dito dahil nilagyan ko na to ng pampa-anti-high blood. Ay, Katulad ganon. ng... Ano Oh, basta may nilagyan mo na ng ano. Pineapple juice. May pineapple juice yung paksiw na pata mo kaya Saka masarap. hindi na kayo ma-high blood dyan kasi pagod na yan eh. Oo nga, oo. So, ayan. Special kasama namin siya dito naman. So, maraming mga customer na pabalik-balik dito. Anong ibig sabihin bakit bumabalik ang customer? Nasasarapan sila. Doon mo mapapatunayan na masarap dahil bumabalik ang mga Yes, customer. at saka mismo ang customer ang nagsasabing masarap. Yung Hindi customer po- mismo nasabi. Yes. Naririnig nyo na sinasabi ng customer na masarap. Oo naman, sila talaga mismo nagsasabing masarap. Ayan. So, mga customer na nagpapatunay na masarap ang mga lutong ulam mo. Masarap ba? Oo, sabi ng masarap. Ano ito? Yung timpla hindi mo ginaya? Hindi po, akin lang yan. Saka Ah. hindi ko pwedeng sabihin para hindi Ah. nila. Hindi ko pwedeng sabihin. So, ikaw yung klase ng negosyante na hindi mahilig sa gaya-gaya. Hindi po. Sariling timpla mo ito. Yes. Tsaka sariling diskarte ko kung anong mayroon Oo. ako. Nag-aral daw ba kayo sa pagluluto? Experience lang Experience lang. So, sa ganyang hitsura na, ganyang kasarap na palutong ulam, experience lang ang nagluto, hindi nag-aral ang nagluto po. Hindi niyan. po ako nag-aaral. Oo. Ano ang pagkakaiba ng mga... Nagtrabaho lang ako sa kantin at nakuha ko lang doon sa boss. nagtrabaho kayo ng restaurant noon, tapos na-adapt nyo lang? Yes, na-adapt ko. Oo. So, ito na ngayon. Sa'yo na ito. Yes. Oo.
Ikaw na yung CEO ng negosyo na to, hindi na kayo Ako trabahador. CEO ng Quiapo. Ay, o diba? Ayan. O, dito muna meron pang Ano? ang tawag mo dito. yung sinasabi Ano raw ang pagkakaiba ng mga ulam nyo rito sa mga tinitindang ulam sa mga restaurant? Anong pagkakaiba? Parehong pata, parehong chicken at saka kaldereta. Ano ang pagkakaiba sa ibang restaurant? At siguro ang pagkakaiba sa timpla at saka sa ano ng mga menu. Oo, Sa so timpla ko. sa timpla panalo ka. Kasi lahat naman may lasa. Oo naman. Oo, so dito mas mura pati ano. Mas mura. Kasi yung 80 Saka- pesos mo, marami. Sa restaurant kasi mahal ang ganito. Oo, ayan. So, kaya dito Bukod sa dinudumog masarap, lagi. mura na. Oo. Pag may natira sakali sa mga paninda mo ritong ulam, anong ginagawa mo? Wow, pinamimigay ko. Katulad kagabi, namigay ako ng mga pansit, ng mga kung anong natira sa akin. Hindi ka ba nanghihinayang na ipinamimigay mo ang mga pagkain na ito? Eh, mahal ito. Hindi po ako nanghihinayang. Mas nanghihinayang ako pag masira, matapon, na hindi pa pakinabangan. Oh, so, ang ibig sabihin, pag may natira, hindi mo na inuulit i-display kinabukasan. Ipinamimigay mo na. Pinamimigay ko. Oo. So, ayan. Sa mga nagtatanong kung nababahaw daw itong mga pagkain nito, sa totoo lang, hindi siya nababahaw dahil oras lang ang pagitan, ubos na ano, madam. Ayan si Madam Josie, ang CEO ng Kaya po. Quiapo. Ayan. Thank you.